Ang ibig sabihin kasi ng nasa John 10:30 na ako at ang Ama ay iisa, hindi ibig sabihin nun iisang Diyos. Ang ibig sabihin nun ay iisang layunin. Hindi naman sinabi doon na ako at ang Ama ay iisang Diyos. Sige, papatunayan ko ang ibig sabihin ng verse na yan. Alam nyo, madalas nating marinig sa ilang grupo ng Iglesia ni Cristo na ang sinasabi ni Jesus sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa, ay hindi raw tungkol sa pagka-Diyos niya, kundi iisa sa layunin lang. Pero, totoo ba iyon? Tingnan natin mismo ang konteksto at reaksyon ng mga tao at ang sinabi ni Jesus. Imagine this, may dalawang taong naglalakad sa kalsada. Sabi ni Pedro, iisa kami ng layunin ni Juan, tumulong. Walang magagalit, walang magbubuhat ng bato, walang lalabas na isyo. Kasi, iisa sila ng layunin. Normal lang. Pero isipin mo naman ito, may tao sa templo at bigla niyang sinabing, ako at ang Diyos ay iisa. Hindi tungkol sa layunin ang maririnig ng mga tao, kundi ang pagkapantay niya sa Diyos. At ano ang reaksyon nila? Papatayin kanila. At ito mismo ang nangyari kay Jesus. Sa John 10:31, pagkatapos sabihin ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, agad silang pumulot ng bato para batuhin siya. Tanong, kung iisang layunin lang ang ibig niyang sabihin, bakit sila magagalit? Bakit sila handang pumatay? Kasi ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay sobrang sensitibo sa anumang pahayag na tumutukoy sa pagiging Diyos. Para sa kanila, ang sinasabi ni Jesus ay kapantay ng pagkasabing ako ay Diyos. At si Jesus, hindi niya sila kinorek. Kung mali ang interpretasyon ng mga Hudyo, dapat sinabi niya, hindi, layunin lang ang ibig kong sabihin. Pero, ang ginawa niya, nagpatuloy siya at lalo pang pinatibay ang kanyang pagkakakilanlan. John 10:38, the Father is in me and I am in the Father. Ibig sabihin, ang likas ng Ama ay nasa akin din. Hindi ito misyon, hindi ito purpose. Ito ay pagkakaisa ng likas at pagka-Diyos. Ito, para mas malinaw, pakinggan nyo. May isang tatay at anak, maaaring magkaiba pero may iisa silang DNA. Hindi sila iisa sa layunin, iisa sila sa kalikasan. Ganito ang punto ni Jesus. Ang nasa Ama, nasa akin. Ang ginagawa ng Ama, ginagawa ko. Ang kapangyarihan ng Ama, nasa akin. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, ako at ang Diyos ay isa. Maliban na lang kung Diyos mismo siya. Hebrews 1:8, ang Ama mismo ang nagsabi tungkol kay Jesus. Your throne, O God, is forever. Kung si Jesus ay layunin lang, bakit siya tinawag ng Diyos ng Ama mismo? Common sense, di ba? Ang tunay na dahilan kung bakit gustong batuhin si Jesus ay ito. Dahil hindi lang siya nagtuturo, hindi lang siya propeta, hindi lang siya sugo, kundi siya ang nagpapahayag ng isang bagay na walang ibang pwedeng magsabi. Ako at ang Ama ay iisa. Ako ang daan. John 14:6. Bago pa man si Abraham, ako ay ako. John 8:58. At itong ako ay ako, ito ang pangalan ng Diyos sa Exodus 3:14. Kaya malinaw, si Jesus at ang Ama ay iisa sa kalikasan, kapangyarihan at pagka-Diyos, hindi lang sa layunin. Teka, may tanong ka pa? Lagay mo na lang sa comment section, sasagutin kita.